pagkaputol ng ulo sa Matterhorn bobsled sa Disneyland sa Anaheim. Naglaan ng oras si Donna Young at pamilya sa parke at nagdesisyong sumakay sa sikat na Matterhorn bobsleds. Umupo siya sa likuran ng isa sa mga bobsled na kotse at nagsimula ng umakyat ang ride sa bundok. Pagkalipas ng 2 minuto habang pababa sila, biglang nahulog si Dolly mula sa kanyang upuan sa hindi malamang dahilan. Nahulog siya sa rails mismo sa daraanan ng susunod na bobsled. Tinamaan si Dolly ng bobsled at napugutan siya ng ulo. Sa loob ng 2 minuto, napansin ng operator ang gulo at pinatigil ang ride. Agad dumating ang seguridad at medical staff ng Disneyland at makalipas ng 5 minuto, dumating ang paramedic na nagkumpirma sa kinatatakutan ng lahat. Isang linggo ring isinara ang Matterhorn habang iniimbestigahan ng mga opisyal ng Disneyland ang insidente. Sa investigasyon, lumabas na hindi nakakabit ang kanyang seatbelt. Di pa malinaw kung dahil ito sa sira ng seatbelt o siya ang nagtanggal nito. Isang linggo matapos ang insidente, noong Enero 10, 1984 binuksan muli ang atraksyon na may bagong panukalang pangkaligtasan. Dahil sa trahedya, nagpatupad ang Disney ng mahahalagang upgrade sa kaligtasan. Muling dinisenyo ang restraint system ng Matterhorn bobsleds para mas mahirap tanggalin habang sakay. In-upgrade nila ang pre-ride safety check at monitoring system para masiguro ang tamang pagkakabit ng seatbelt. At ang nakakatakot na pagpugot ng ulo na iyon ay simula pa lamang ng pinakamalalang mga aksidente sa Disney. Mula sa binatilyong nahulog at namatay sa bundok, nakamamatay na banggaan ng monorail, pag-atake ng buwaya, at aksidenteng naging pinakamalupit na araw sa kasaysayan ng Disney. Pero hindi lang mga bisita ang kailangang mag-ingat sa pinakamasayang lugar sa mundo. DISNEY World Monorail Banggaan. Noong madaling araw ng Hulyo 5, 2009 ang sikat na monorail system sa Walt Disney World sa Orlando ay naghahanda ng tapusin ang operasyon para sa araw na iyon. Ang makikinis na tren na naghatid ng libu-libong bisita ay ginagawa na ang kanilang huling biyahe bago bumalik sa maintenance facility. Pagkatapos ng dekadang ligtas na operasyon, haharap ang sistema sa unang malaking aksidente nito. Si Austin Wenenberg, 21 taong gulang ang nagpapatakbo ng Purple Monorail papunta sa Ticket at Transportation Center. Sa harap niya, nakita niya ang Monorail Pink. Samantala, inutusan ang operator ng Monorail Pink na dumaan sa Ticket Center Station at huminto agad pagkatapos ng switch beam siyam. Karaniwan itong ginagawa para mailagay ang tren sa tamang posisyon bago ibalik sa maintenance facility. Sa loob ng 1 minuto, kinumpirma ng Monorail Pink ang posisyon at nalinis na ang seksyon. Pinamunuan ng sentral na tagapag-ugnay lahat ng pagmamaniobra. Karaniwan, siya ang nangangasiwa sa buong monorail mula sa control tower gamit ang mga monitor na nagpapakita ng posisyon ng mga switch para sa kaligtasan at pagwawasto ng pagkakamali. Pero sa araw na ito, walang tao sa loob ng control tower. Ang karaniwang controller ay nagkasakit habang siya ay naka-duty at pinayagan siya ng manager ng monorail na umuwi. Ngayon, ang manager ang nagkontrol ng linya, hindi mula sa tower, kundi sa pamamagitan ng telepono mula sa isang lokal na restaurant. Bandang 1:53, tinawagan ng manager ang switch operator sa maintenance facility para i-realign ang switch beam number siyam. Magiging posible nito na makaatras ang Monorail Pink papunta sa maintenance facility habang iniiwasan ang tren ni Austin sa main line. Para makumpleto ang paglipat, kailangang patayin at ibalik ng operator ang kuryente at i-realign ang mga beam. Kung hindi natapos ang proseso sa loob ng itinakdang oras, magre-reset ang sistema at kailangan simulan muli. Matapos patayin ang kuryente, tumawag ang isang driver sa operator tungkol sa problema sa maintenance facility. Iniwan niya ang control panel at itinala ang insidente sa logbook. Habang pabalik siya, tumawag ang isa pang driver ng monorail na may karagdagang tanong. Matapos ayusin ang mga problema, bumalik ang operator sa switch controls at binuksan muli ang kuryente sa riles. Inakalang na iba na ang mga linya. Pero habang inaasikaso niya ang ibang mga driver, nag-reset ang panel ng kusa kaya hindi niya namalayang inilagay niya ang parehong tren sa pangunahing linya. Tinawagan ng manggagawa ang tagapamahala ng monorail para kumpirmahin na nailipat na ang mga beam palayo sa tore. Walang paraan ang tagapamahala para ulitin ang pag-check ng beam.
Nakakagulat, kinumpirma niya ang posisyon ng switch sa operator at kinontak sina Monorail Pink at Purple, sinabi niya kay Austin. At inutusan ang Monorail Purple na umusad papunta sa Concourse Station. Dahil dito, naglapit ang tren, kaya kinailangan ni Austin mag-override. Ang Moving Automatic Protection Operation ay safety system na automatikong nag-a-activate ng emergency brakes kapag sobrang lapit ang mga tren. Sa kaso ng Monorail Pink, inutusan ang driver na i-override ang mapo at mag-blind. Umatras siya pababa sa akala niyang konektadong linya papunta sa maintenance station. Hindi na malaya ng manager o ng mga operator na parehong papunta sa banggaan ang dalawang tren. Habang papalapit si Monorail Purple sa istasyon, umaatras pa rin si Monorail Pink sa parehong riles. Napansin ni Austin na umaatras si Monorail Pink papunta sa kanya, kaya't pinahinto niya ang kanyang tren at sinubukang paatrasin ito, ngunit huli na bago pa niya mailipat ang tren. Bumangga na ang likuran ni Monorail Pink sa harapang cab ni Monorail Purple. Sa banggaan, nadurog ang cabin na kinaroroonan ni Austin. Tinawag ang emergency services at dumating ang unang rumesponde makalipas ang 5 minuto para simulan ang pagsagip. Idineklarang patay si Austin sa mismong lugar ng insidente. 7 pasahero ng tren ang nagtamo ng bahagyang pinsala at ginamot sa lugar. Kinabukasan, muling binuksan ang monorail system na may mga bagong safety protocol at sinimulan ng National Transportation Safety Board ang kanilang investigasyon. Pagkalipas ng mahigit 2 taon, noong Halloween 2011 inilabas ng National Transportation Safety Board ang pinal na ulat sa aksidente. Natuklasan sa investigasyon na ang malamang na sanhi ng aksidente ay 2. Ang pagkabigong maayos na ipwesto ng switch operator ang switch beam siyam at ang pagkabigong suriin ng manager ang posisyon ng beam bago bigyan ng pahintulot ang Monorail Pink na umatras. Kasama sa mga nakatulong na salik ang kawalan ng standard operating procedures ng Walt Disney World para sa reverse driving, ang katotohanang wala ang manager sa tore, at ang mahinang visibility dahil sa fog ng mga bintana ng mga monorail. Pagkatapos ng aksidente, nagpatupad ang Disney ng mga pagbabago sa kaligtasan gaya ng pag-obliga sa mga driver na manatili sa forward-facing cab tuwing beam change, magtalaga ng spotters sa reverse operations, mag-require ng visual na kumpirmasyon sa switch beam at panatilihin ang central coordinator sa control tower habang may operasyon. Nagpanukala ang Occupational Safety and Health Administration ng 44,000 na multa laban sa Disney dahil sa mga paglabag sa kaligtasan, na kalaunan ay nabawasan sa 35,200 sa isang kasunduan. Hindi ito ang nag-iisang pagkakataon na may namatay na driver ng sasakyan sa parke ng Disney, ngunit sa susunod na trahedya, ang biktima ay hindi man lang siya ang may kontrol. Exotic driving aksidente. Noong umaga ng Abril 12, 2015 ang Walt Disney World Speedway sa Florida ay naghahanda para sa panibagong araw ng mabilisang kasiyahan. Ang exotic driving experience, kung saan pwedeng magmaneho o sumakay ang mga bisita sa mamahaling sports car sa totoong racetrack, ay isa sa pinakakapanapanabik na karanasang inaalok ng Disney. Dumating si Gary Terry, instruktor sa pagmamaneho, sa trabaho ng umagang iyon, handa para sa araw. Hindi baguhan si Gary, isa siyang bihasang instruktor sa karera at dating race car driver na ligtas na naggabay sa napakaraming bisita sa racetrack. Maya-maya noong umagang iyon, dumating si Tevon Watson para sa kanyang session. Katulad ng ibang bisita, tuwang-tuwa si Tabon magmaneho ng high-performance na sasakyan. Matapos ang 15 minuto, natapos niya ang safety briefing at orientation bago pumunta sa track. Ipinaliwanag ng instruktor ang layout ng track, safety procedure at paghawak ng malalakas na sasakyan. Pinili ni Tabon ang isang Lamborghini, kasama si Gary bilang kanyang instruktor na nakaupo sa tabi niya. Pagkatapos nito, nagsimula na silang dalawa sa kanilang driving session. Umugong ang Lamborghini sa buong course habang si Gary ay nagbibigay ng tip at nilalasap ni Tybon ang saya ng pagmaneho ng malakas na makina. Pagkatapos ng ilang ikot, pinabilis pa niya ang takbo niya, umaabot ng halos 100 milya bawat oras. Pagkatapos si Tybon, na siguradong puno ng adrenaline at pananabik, ay nawala ng kontrol sa sasakyan. Sa loob ng ilang segundo, dumulas ang Lamborghini palabas ng truck at bumangga sa dulo ng guardrail. Tumagos ang guardrail sa bahagi ng pasahero ng kotse, pumasok ng mga 4 na talampakan sa loob ng sasakyan at tumama sa katawan ni Gary. Tinawagan ang emergency services sa aksidente
at dumating ang paramedic matapos 5 minuto para gamutin. Sa kabila ng pagsisikap, idineklarang patay si Gary sa lugar. Si Tabon ay nagtamo ng minor na sugat at dinala sa lokal na ospital. Kinabukasan, sinimula ng Florida Highway Patrol ang formal na investigasyon tungkol sa aksidente at pansamantalang ipinasara ang exotic driving experience. Nakagugulat ang ibinunyag ng investigasyon. Ang exotic driving experience ay nagpapalakad ng mga sasakyan ng pakanan sa isang truck na dinisenyo para sa pakaliwang karera. Ang Richard Petty Driving Experience. Ang mga sasakyan ng National Association for Stock Car Auto Racing ay tumatakbo ng pakaliwa sa parehong truck. Ang pagpiling ito ay naglalantad sa mga sasakyan sa dulo ng guardrail na walang crash cushion. At noong niliko niya iyon, si Taibon ay sobrang bilis na umaabot sa 88 milya bawat oras. Walang kaso kay Tabon dahil ang aksidente ay nangyari sa pribadong ari-arian sa opisyal na event. Ang Walt Disney World Speedway ay nakatakdang gibain para sa dagdag na paradahan ng Magic Kingdom at isinara ang pasilidad matapos ang insidente. Sunod ay isang malubhang aksidente sa roller coaster sa Disney na lubos sanang naiwasan. Big THUN DER Mountain Railroad na aksidente, ang pangunahing bagon sa Big Thunder Mountain Railroad ay dinisenyong parang pulang steam engine mula sa lumang kanluran. Pinapasaya ng roller coaster ang mga bisita mula pa noong 1979 hanggang sa isang araw. Nagdesisyon ang mga maintenance crew na nagdulot ng malagim na resulta. Sa umaga ng Setyembre 5, 2003 nagdagdag ang mga tauhan ng Disney ng tren bilang 2 sa roller coaster. Ang hindi alam ng crew o piniling baliwalain ay hindi ligtas ang partikular na tren na ito. Sa loob ng susunod na 47 minuto, na kumpleto ng set ang 12 biyahe paikot sa track ng ride. Sa mga biyahe na ito, napansin ng ilang miyembro ng cast ang kakaibang kalampag mula sa tren na hindi alam ng lahat ng naroroon. Ang bolt na humahawak sa kaliwang side guide wheel ng makina ng ride ay lumuwag. Nang pumasok ang coaster sa huling bahagi, bumigay ang huling bolt na humahawak sa guide wheel. Hindi ito napansin at nahulog sa riles sa ibaba. Dahil sa mga kalabog, nagpasya ang Disney staff na i-retire ang makina pagkatapos ng susunod na takbo. Samantala si Marcelo Torres, 22 taong gulang at ang kanyang kaibigan ay naghihintay sa pila para sumakay. Dahil pakiramdam niyang maswerte siya, si Marcelo ang unang pumila at naupo sa unahan ng sasakyan kasama ang 24 na sabik na pasahero. Nagsimula ang Big Thunder Mountain Railroad Train ng 2 sa ika-13 na ikot ng araw. Natapos nito ang unang ikatlong bahagi ng riles gaya ng nakasanayan. Doon nagsimulang magkaproblema. Habang kumukuha ito ng pakanan na kurbada, nagsimulang lumihis ang mga axle ng gulong ng lokomotiba sa pagkaka-align sa rails. Habang lumalayo ang tren, lalong hindi ito matatag dahil ang maling pagkakalagay ng unahang gulong ay tumatama at tumatalbog sa mga bagay sa ilalim ng riles. Narating nito ang isang pataas na bahagi ng tunnel makalipas ang ilang sandali at muntik nang tumama sa ilang bagay na pwedeng magdulot ng pagkaligaw ng tren sa riles. Pero sa huli, naubusan ng swerte ang tren at ang mga pasahero nito. Sumabit ang mababang gulong sa bahagi ng preno sa loob ng tunnel. Nagresulta ito sa marahas na pagkaligaw ng tren at pagtama ng lokomotibo sa kisame ng tunnel. Naputol din ang tow bar na nag-uugnay sa mga pasahero at makina. Hindi na kayang bumagal at tumatakbo ng 30 milya kada oras, bumangga ang sasakyan ni Marcelo sa nasirang lokomotibo. Tinanggap nito ang pinakamatinding tama at tinamaan si Marcelo sa ulo at dibdib. Nagbanggaan ang mga natitirang sasakyan sa likuran, nagdulot ng sunod-sunod na malalakas na salpukan sa tren. Ngayon na nahiwalay na sa lokomotibo at wala ng tulak pasulong, ang mga bago na may sakay na pasahero ay gumulong pabalik pababa ng tunnel hill at huminto sa ibaba. Sa loob ng 1 minuto, nagmadaling pumunta sa lugar ang mga operator at empleyado ng Disneyland at nadatnan ang nakakatakot na tanawin. Ang bigat at lakas ng lokomotibo ay nadurog ang bagon, na nagdulot ng matinding pinsala kay Marcelo at sa iba pang mga pasahero. Sa kabila ng pagmamadali, kinailangang patatagin muna ng rescue team ang mga bagon bago maabot ang mga nasugatan, kaya naipit ang mga sakay sa delikadong posisyon. Si Marcelo ang pangunahing kailangang marating na pasahero
nakaupo sa kanan ng unahang bagon at tumanggap ng buong lakas ng banggaan. Habang pinatatatag ng bumbero ang mga bagon, nag-set up sila ng gamutan malapit sa pasukan ng Thunder Mountain. 10 minuto matapos ang banggaan, nailabas ng paramedic ang unang mga bisita. Kasabay nito, tumawag ang empleyado ng Disney sa autoridad ng Anaheim para iulat ang malubha at posibleng nakamamatay na aksidente. Napatunayan ang kanyang pangamba dahil huli na dumating ang medical crew at patay na si Marcelo sa pinangyarihan. Ibig sabihin, ang mga nagulantang na pasahero ay naipit sa likod ng kanyang katawan ng halos 30 minuto. 10 iba pang sakay, kasama ang kaibigan ni Marcelo, ang nabigyan ng medikal na atensyon. Ang kanilang mga edad ay mula sa maliliit na bata hanggang sa matatanda, at ang pinakamatitinding pinsala ay kinabibilangan ng mga hiwa sa mukha at nabaling mga tadyang. Agad isinara ang Big Thunder Mountain Railroad para imbestigahan, habang bukas pa rin ang ibang bahagi ng parke. Kinumpirma ng autopsy na si Marcelo Torres ay nagtamo ng matinding blunt force injury sa kanyang dibdib. Nabali ang kanyang mga tadyang, tumusok sa baga at naging sanhi ng pagdurugo hanggang mamatay. Natuklasan sa investigasyon na, una sa lahat, ang hindi tamang pagmamantin ang naging sanhi ng aksidente. Hindi naipit at naayos ng maayos ang mga fastener sa kaliwang guide wheel ng floating axle ng lokomotibo. Batay sa maintenance procedure, kailangang 2 mekaniko ang mag-verify ng trabaho, ngunit hindi ito nasunod. Lumabas sa investigasyon na madalas mag-shortcut sa trabaho ang maintenance staff, na naging sanhi ng aksidente. Natuklasan na isang mekanikong hindi tagaloob ang nagpeke ng papeles at kinumpirmang natapos na ang paghigpit ng tornilyo at pagkumpuni ng kable ng kuryente. Binaliwala rin ng mga mekaniko sa loob ang dilaw na warning tag na nakakabit sa wheel assembly dahil sa mga peking dokumento na nagsasabing na ayos na ang problema. Pati ang mga supervisor ay pumirma sa mga papeles nang hindi ito nire-review. Hindi natuloy ang audit process para suriin ang protocols at tiyaking alam ng mga tauhan ang tungkulin sa maintenance. Napag-alaman sa investigasyon na kung nasunod lang ang tamang mga proseso ng maintenance, hindi sana nangyari ang aksidente. Dahil dito, nagsampa ng kaso para sa wrongful death ang pamilya Torres laban sa Disney, na kalaunan ay naayos sa hindi isiniwalat na halaga. Para dito, kailangan nating bumalik sa simula, lalo na pagdating sa mga nakamamatay na aksidente. Ang insidente ng bobsled noong Mayo, 19, 1964 ay nagmarka ng isang madilim na yugto sa kasaysayan ng Disney. Noong isang hapon ng tagsibol, ang 15 anyos na si Mark Maples mula Long Beach, California ay nagpunta sa Disneyland kasama ang mga kaibigan niya. Handa na ang mga kabataan na sumubok ng mga rides, lalo na ang Matterhorn Bobsleds attraction sa Fantasyland, na paborito na ng marami mula nang ito'y magbukas noong 1959. Nagpunta si Mark at ang grupo niya sa Matterhorn, ang iconic na bundok na ito na may taas na 100 at 47 talampakan, ang kauna-unahang tubular steel continuous track roller coaster na itinayo at itinuturing na makabago para sa mga theme park noong panahong iyon. Matapos ang 15 minuto, sumakay si Mark at kaibigan niya sa Matterhorn bobsled. Mas simple dati ang mga sasakyan ng ride na may basic lang na lap bar para sa kaligtasan ng mga pasahero. Habang nagsisimula silang umakyat sa bundok, may nangyaring magpapasimula ng isang malungkot na sunod-sunod na pangyayari. Habang umaakyat ang bobsled, tinanggal ng kaibigan ni Mark ang safety restraint bilang biro. Isa itong sandali ng kabataang kapusukan na nagdulot ng malubhang kahihinatnan. 3 minuto ang lumipas. Habang pababa na ang biyahe, tumayo si Mark sa bobsled. Hindi malinaw kung nagpapasikat siya o inaayos lang ang sarili niya. Ang malinaw ay nawala siya sa balanse at nahulog mula sa bobsled. Ang binatilyo ay nahulog ng 30 talampakan sa riles at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at loob ng katawan. Ilang minuto ang lumipas bago napansin ng mga operator ang insidente at pinahinto ang ride. Pagkaraan ng 10 minuto, agad dinala si Mark sa lokal na ospital dahil sa malubhang sugat. Sa loob ng 3 araw, sinikap ng mga doktor na iligtas siya habang kritikal pa rin ang kalagayan niya. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanilang pagsisikap, noong Mayo 22, 1964 pumanaw si Mark. Ang trahedya ang nagtapos sa 8 taon
ng Disneyland na walang nakamamatay na aksidente mula nang magbukas noong 1955. Dahil dito, nagpatupad ang Disney ng mahahalagang hakbang sa kaligtasan. Pagkatapos ng isang linggo ng inspeksyon, pagsasanay at pagsusuri, muling binuksan ang Matterhorn bobsled noong Mayo 30 na may mga bagong hakbang sa kaligtasan. Hindi pangkaraniwan nung panahong iyon, walang isinampang kaso, ngunit hindi lahat ng pagkamatay sa Disney ay dulot ng aksidente o galit. Sa Tomorrowland noong Marso 7, 1981 si Mel Yorba, 18 taong gulang, ay nag-e-enjoy kasama ang kanyang mga kaibigan sa Magic Kingdom. Pagsapit ng gabi, sina Mel at ang grupo niya ay napunta sa futuristic na bahagi ng parke, ang Tomorrowland. Bandang 11:15 ng gabi, nagsimula ang isang pagtatalo sa pagitan ni Mel at ni James P. O'Driscoll, 28 taong gulang mula San Diego. Ayon sa mga saksi, nag-away matapos kurutin ni Mel ang kasintahan ni O'Driscoll. Sa loob lamang ng 5 minuto, lumala ang sitwasyon mula sa palitan ng salita hanggang sa isang matinding suntukan. Sa matinding galit, sinaksak ni O'Driscoll si Mel sa dibdib gamit ang 8 pulgadang kutsilyo. Tinamaan ang puso. Bumagsak si Mel at dumugo ng malakas habang napasigaw at umatras ang mga nagulat na saksi. Agad dumating ang seguridad ng Disneyland at nilapitan ang nakahandusay na binatilyo sa gitna ng mga tao. Ang sumunod na pangyayari ay nagdulot ng diskusyon at naging sanhi ng isyung legal. Sa halip na agad tumawag ng mga paramedic mula sa labas, nagpasya ang mga staff ng Disneyland na dalhin si Mel sa ospital gamit ang van ng parke, alinsunod sa mga patakaran ng parke noong panahong iyon. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, idineklarang patay si Mel noong 10:15 ng gabi. 1 oras matapos siyang masaksak, ang unang kaso ng pagpatay sa kasaysayan ng Disneyland ay sumira sa imahe ng parke bilang ligtas na lugar mula sa panganib ng mundo. Napatunayang guilty si O'Driscoll ng 2nd degree murder sa pagkamatay ni Mel at hinatulan ng 16 na taon hanggang habambuhay na kulong. Nagbago ang emergency response protocol ng Disneyland dahil sa insidenteng ito. In-update ng parke ang emergency medical procedure para agad matawagan ang mga paramedic sa labas kapag may seryosong pinsala. At minsan, hindi lang tao ang dapat mong alalahanin. Nakakamatay na pag-atake ng buhaya. Noong Hunyo 14, 2016 nagbabakasyon ang pamilya Graves, sina Matt, Melissa, at ang kanilang mga anak na sina Lane, 2, at ang 4 na taong gulang na babae sa Grand Floridian Resort and Spa ng Walt Disney World. Ang pamilya mula Nebraska ay nag-explore ng Magic Kingdom buong araw at bumalik sa hotel para magpahinga sa gabi. Nung gabing iyon, lumabas sila para manood ng outdoor screening ng Zootopia sa tabing dagat sa Seven Seas Lagoon. Mainit ang gabi sa Florida at maraming pamilya ang nagtipon sa baybayin para manood ng pelikula sa ilalim ng mga bituin. Pagkatapos ng pelikula, si Lane Graves at ilang bata pa ang nagsimulang maglaro malapit sa gilid ng tubig ng Seven Seas Lagoon. Gumagawa sila ng mga kastilyong buhangin at naglalagay ng tubig sa mga timba. Puro inosenteng kasiyahan ng kabataan na hindi naman mukhang delikado. May mga karatula na bawal lumangoy pero walang babala tungkol sa mga hayop sa paligid. Habang dumidilim, si Lane ay nakatayo sa tubig hanggang bukong-bukong, may hawak na timba at yumuko para sumalok ng tubig sa lawa. Ang kanyang tatay ay malapit lang, masusing nagmamasid sa kanya. Sa isang sandaling magbabago magpakailanman sa pamilya Graves, isang buwaya ang lumitaw mula sa lawa at sinunggaban si Lane sa ulo at leeg. Isang ngipin ang tumusok sa kanyang bungo at ang isa pa ay tumago sa leeg. Malamang napagkamala ng mandaragit ang bata bilang biktima. Mabilis at tahimik ang pag-atake. Sa loob lamang ng ilang segundo, tumakbo si Matt papunta sa tubig na may pambihirang tapang. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa bibig ng buhaya at sinubukang buksan ito upang palayain ang kanyang anak. Inilarawan ng mga saksi ang desperadong pakikipaglaban habang nagwawala ang buhaya sa mababaw na tubig. Sa kabila ng pagsisikap ni Matt, nakawala ang buhaya. Hinila ng reptilya si Lane sa ilalim ng tubig at naglaho sa madilim na Disney. Agad na dumating ang mga lifeguard at seguridad sa lugar. Dumating ang unang tumugon mula sa tanggapan ng sheriff ng Orange County at Fire Rescue at nagsimula ng paghahanap gamit ang bangka, helicopter, sonar at diver. Nagpatuloy ito buong gabi
Kinabukasan, nagpatuloy ang paghahanap hanggang hapon. Natagpuan ng mga recovery team ang katawan ni Lane. Natagpuan siya mga 10-15 metro mula sa pampang, sa 6 na talampakang lalim ng tubig, malapit sa lugar ng pag-atake. Idineklarang patay siya sa pinangyarihan. Kalaunan, tinukoy ng medical examiner na ang sanhi ng pagkamatay ay craniocervical trauma at pagkalunod. Nahuli at pinatay ng mga opisyal ng Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ang 6 na buwaya para malaman kung alin ang responsable sa pag-atake. Ngunit hindi matukoy kung alin talaga ang gumawa nito. Nagbunsod ang trahedya ng mabilis at malaking pagbabago sa mga patakaran ng Disney ukol sa kaligtasan sa tubig at pamamahala ng hayop. Naglagay sila ng lubid na bakod sa lahat ng beach ng resort at naglagay ng mga babalang karatula na partikular na binabanggit ang mga buwaya at ahas sa lahat ng bahagi ng tabing dagat. Dati, ang mga karatula ay bawal lumangoy pero hindi tinukoy ang mga panganib. Pinalakas ng Disney ang pagmamanman, pagtanggal ng hayop at nagdagdag ng pagsasanay sa staff sa pag-obserba at pagtugon sa mga hayop. Noong 2017 nagtayo ang Disney ng iskulturang parola malapit sa insidente bilang alaala kay Lane Graves at simbolo ng Lane Thomas Foundation na itinatag ng pamilya Graves para tumulong sa mga pamilyang may batang kailangan ng organ transplant. Sa kahangahangang kabutihang loob, pinili ng pamilya Graves na huwag idemanda ang Disney at ituon na lang ang pansin sa positibong gawain ng Lane Thomas Foundation. Nakakalungkot, si Lane ay hindi lamang ang batang nawala ang buhay sa Disney. Aksidente sa Roger Rabbit's cartoon spin. Bumisita si Brandon Zucker, 4 na taong gulang sa Disneyland kasama ang pamilya niya. Tulad ng milyon-milyong bata bago siya, namangha si Brandon sa mahiwagang mundo na nilikha ni Walt Disney. Pero noong Setyembre 22, 2,000 ang pagbisitang ito ay magbabago ng kanyang buhay sa paraang hindi inaasahan ni numan. Nagpasya ang pamilya Zucker na pumunta sa Roger Rabbit Cartoon Spin Attraction sa Mickey's Toontown. Ang ride na ito, na binuksan noong 1974, ay tampok ang mga umiikot na sasakyang taxi na dumadaan sa mga eksena mula sa pelikulang Who Framed Roger Rabbit. Patok itong atraksyon para sa pamilyang may batang maliit. Sumakay si Brandon sa ride kasama ang ina niya. Ayon sa investigasyon, hindi siya maayos na nakapwesto sa sasakyan. Nakaupo siya sa gilid, malapit sa bukasan ng sasakyan, imbes na sa mas ligtas na loob na pwesto. Isang napakalaking pagkakamali na nagdulot ng trahedya. Pagkatapos nilang sumakay, nagsimula na ang biyahe. Umandar ang mga sasakyang taxi sa rails habang umiikot, na nagdadagdag ng kaunting hindi inaasahan at saya sa karanasan. Para sa karamihan ng mga pasahero, masaya silang naguluhan. Para kay Brandon, ito'y naging panganib. Matapos ang 3 minuto ng biyahe, nakalusot si Brandon sa ilalim ng lap bar at nahulog sa gumagalaw na sasakyan. Nahuli niyang nasa riles siya ng gumagalaw na atraksyon. Sa loob ng ilang segundo, naipit si Brandon sa ilalim ng isa pang gumagalaw na sasakyan na dumaan sa kanya at napalupi ang kanyang katawan na may bigat na 45 libra. Ang bigat at bilis ng sasakyan ang naging sanhi ng matinding pinsala kay Brandon. Pagkalipas ng 1 minuto, napansin ng operator ng rides ang problema at pinahinto ang atraksyon. Naipit si Brandon sa ilalim ng sasakyan. Inabot ng halos 10 minuto bago siya naialis mula sa ilalim ng sasakyan, mahahalagang minuto kung saan nawalan ng oxygen ang kanyang utak. Nang mailabas ang bata mula sa ilalim ng sasakyan, wala na siyang malay at malubha ang pinsala sa loob ng katawan. Kaagad nagsimula ang emergency medical personnel ng Lunas at dinala si Brandon sa lokal na ospital sa kritikal na kalagayan. Napag-alaman ng mga doktor na siya ay nagka-cardiac arrest na nagdulot ng malubhang pinsala sa katawan at utak dahil sa kakulangan ng oxygen, kaya't malubha ang kalagayan niya. Nakaligtas si Brandon sa unang aksidente, ngunit hindi na muling magiging gaya ng dati ang kanyang buhay. Sumunod na buwan, nag-imbestiga ang California Division of Occupational Safety and Health sa aksidente. Nalaman nilang hindi maayos isinakay ng Disneyland employees ang bata at hindi rin naibaba ng husto ang lap bar. Hindi pa rin malinaw kung ang lap bar ay hindi naayos ng maayos o kung si Brandon ay dumulas sa ilalim nito. Noong Enero 2002, nagkasundo ang pamilya Zucker at Disney
Sa kaso, kapalit ng hindi isiniwalat na halaga para matulungan sa gamutan ng kanilang anak. 9 na taon ng 24 oras ang pag-aalaga kay Brandon at sumailalim siya sa maraming medikal na pamamaraan. Hindi na muling nakalakad o nakapagsalita si Brandon, ngunit minsan ay ngumingiti at tumatawa pa rin siya. Humina ang kalusugan ni Brandon. Nagka-cellulitis siya ng ilang beses at lumala ang scoliosis na nakaapekto sa paghinga niya. Noong Enero 26, 2009 sa edad na 13, natagpuang walang malay si Brandon sa kanilang bahay. Idineklarang patay siya kinabukasan, halos 9 na taon matapos ang aksidenteng kumitil sa kanyang normal na pagkabata. Ang trahedya ay nagbunsod ng malaking pagbabago sa Disneyland at industriya ng theme park. Kabilang ang paglalagay ng mga gwardyang may sensor sa ilalim ng bawat ride. Ngayon, para sa huling 2 insidente sa Disney, lahat ay nakakatakot, lalo na ang huli na hindi inaasahan. Pero una, ang insidente sa Barkong Columbia. Bisperas ng Pasko, 1,978 ay inaasahang magiging masayang araw sa Disneyland. Ang parke ay puno ng dekorasyon para sa Pasko at maraming bisita ang nag-e-enjoy sa masayang atmosfera. Para sa pamilyang Dawson, sina Luan F. Dawson, 33 ang kanyang asawang si Liu Vong, 43 at ang kanilang 5 taong gulang na anak. Ito ay isang espesyal na bakasyon. Pumunta ang pamilyang Dawson sa Rivers of America attraction sa Frontierland para makita ang Barkong Columbia sailing. Ang Columbia, isang full-scale na replika ng barkong pandagat noong ika-18 siglo, ay isa sa mga iconic na atraksyon ng Disneyland mula 1958. Huminto ang barko sa pantalan matapos ang pag-ikot sa Rivers of America. Tulad ng dati, naghanda ang mga cast member upang itali ang barko sa pantalan. Ang karaniwang operasyong ito ay malapit ng magkamali ng matindi. Habang papalapit ang barko sa pantalan, tinangkang itali ni Christina Carpenter, isang cast member, ang mooring line sa metal na cleat. Madalas niya itong gawin, ngunit nagkaroon ng malubhang pagkakamali sa araw na iyon. Ayon sa investigasyon, masyadong mabilis ang takbo ng barko habang patuloy itong umaabante, kaya't nagkaroon ng matinding tensyon sa lubid. Hindi rin maganda ang kondisyon ng barko at cleat kaya hindi nila kinaya ang tensyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tensyon sa lubid ang naging dahilan kung bakit naputol ang mga bolt na humahawak sa cleat. Ang 9 na libra na metal na cleat ay naputol mula sa hull at naging isang mapanganib na lumilipad na bagay. Lumipad ito papunta sa masikip na pantalan. Tinamaan si Luan ng cleat sa muka at ulo na nagdulot ng matinding pinsala. Nasugatan din sa ulo ang kanyang asawa na si Liu Vong. Tinamaan din si Carpintero at nabali ang bukong-bukong niya. Kumalat ang dugo sa pantalan habang nagsisigawan at nagmamadaling umalis ang mga bisita. Sa loob ng 1 minuto, nagmadaling tumulong ang mga bisita at miyembro ng cast na malapit sa lugar para tulungan ang mga nasugatan. Dumating ang mga medikal na tauhan ng Disneyland at agad nagsimulang gamutin sila. Kahit may bagong patakaran tuwing emerhensya, matapos ang insidente sa bukas na lupain, sinika pa rin ng Disneyland staff na ayusin ito sa sarili nilang grupo, sa halip na agad tumawag ng labas na paramedic. Sina Luan, Vong at Carpintero ay dinala sa University of California, Irvine Medical Center. Naoperahan agad si Luan dahil sa grabing pinsala sa ulo, pero sobrang malala ang kanyang sugat. 2 araw na kritikal ang kondisyon ni Luan sa ospital. Noong Disyembre 26, 1978, idineklarang patay si Luan dahil sa mga sugat niya at hindi na siya nagkamalay. Nakaligtas sa sugat ang asawa niya at si Carpintero. Sa mga sumunod na araw at linggo, natuklasan sa investigasyon na hindi nakatanggap si Carpintero ng kinakailangang 8 oras na pagsasanay at mag-isa siyang nagtatrabaho sa pantalan, nalabag sa patakaran ng parke. Dagdag pa sa natuklasan, lumabas na may mga dati ng problema ang cleat na hindi naayos noong maintenance. Pinagmulta ang Disney ng 5,000 at 500 ang pinakamataas na parusa para sa ganitong paglabag. Natapos ang investigasyon na alam o dapat ay alam ng Disney ang panganib ng malubhang pinsala. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa Disneyland at buong industriya ng theme park. Ibinalik ng Disney ang lead foreman sa karamihan ng atraksyon. Naglagay ang Departamento ng Pulisya ng Anaheim ng mga pulis sa parke para mas mabilis ang tugon sa mga emerhensya. Pinakamahalaga,
tinulungan ng aksidente na maisabatas ang California's Amusement Ride Safety Law noong 1979 na nag-aatas ng state supervision sa mga permanenteng amusement park. Bago ang batas na ito, wala pang ahensya ng estado o county na nagbabantay sa kaligtasan ng mga rides sa mga theme park sa California. Sa huli, tinanggap ng Disney ang responsibilidad at nagbayad ng halos $25 milyong sa pamilya Dawson, isa sa pinakamalaking settlement sa theme park history noon. Patuloy pa ring naglalayag ang Colombia sa mga ilog ng Amerika sa Disneyland. Ngunit ngayon ay mas mahigpit na ang mga patakaran sa kaligtasan at mas mataas ang mga kinakailangan sa pagsasanay. At ngayon, narito ang pinakamasamang insidente sa Disney at isa pa ito na hindi pa nga nangyari sa loob ng isa sa mga parke, pagbagsak ng eroplano sa Epcot. Noong umaga ng Nobyembre 21, 1984 sumakay ang isang pamilyang binubuo ng 5 sa isang single-engine na Piper Archer na eroplano sa Greenville, South Carolina. Papunta sila sa isang pangarap na bakasyon sa Walt Disney World sa Florida. Sa halip, magiging bahagi sila ng pinakamalalang insidente sa kasaysayan ng Disney Park. Sumakay ng eroplano ang piloto, asawa niya, at 3 nilang anak kabilang ang isang taong gulang na babae. Punong-puno ng saya ang pamilya dahil sa nalalapit nilang Disney adventure. Habang papalapit ang eroplano sa Orlando, may nangyaring hindi maganda. Nagkaproblema ang makina ng eroplano. Ilang saksi malapit sa Disney World ang nag-ulat na narinig nila ang ugong bago tumigil ang mga makina. Nasa sitwasyong buhay o kamatayan na ngayon ang piloto. Patay na ang makina at mabilis bumababa ang eroplano, kaya desperado ang piloto maghahanap ng emergency landing spot. Napansin niya ang tila isang bukas na lugar, ang paradahan ng Epcot Center. Isa itong desperadong desisyon. Pagkalipas ng 2 minuto, habang mababa at mabagal ang eroplano, tumama ang kanang pakpak nito sa poste ng ilaw sa paradahan. Ang banggaan ay nagputol sa pakpak kaya sumubsob ang eroplano sa lupa. Mga 150 yarda mula sa paliparan ng Disney at 1.5 milya mula sa Epcot Center. Bumulusok ang eroplano sa ilang nakaparadang sasakyan sa Epcot parking at sumiklab, nagpadala ng itim na usok sa malinaw na langit ng Florida. Natakot ang mga bisita at empleyado ng parke habang pinapanood ang trahedya. Sa loob ng ilang minuto, nagmadaling rumesponde ang mga tauhan ng seguridad ng Disney at mga emergency responder sa lugar ng insidente. 5 minuto ang lumipas. Sinimula ng mga bumbero ang pag-apula ng apoy at sinubukang iligtas ang mga sakay. Nakakadurog ng puso ang dami ng nasawi. Ang piloto, ang kanyang asawa at ang kanilang isang taong gulang na anak na babae ay idineklarang patay sa pinangyarihan. Nakaligtas ang 2 pang anak ng mag-asawa pero malubha ang sugat kaya agad silang dinala sa lokal na ospital. Nasira ang ilang nakaparadang sasakyan sa aksidente at sunog pero sa kabutihang palad walang nasaktan sa mga tao sa lupa. Sa mga sumunod na araw, nag-imbestiga ang National Transportation Safety Board para alamin ang sanhi ng aksidente. Ang natuklasan nila ay nagbunga ng trahedyang pwedeng naiwasan. Walang natagpuang gasolina sa mga linya o tangke ng eroplano na nagpapahiwatig na nauubos ang gasolina kaya nagkaaberya ang makina. Ipinakita rin ng investigasyon na ang pribadong piloto ay may napakakaunting karanasan, na may 79 na oras lamang ng naitalang paglipad. Tama ang desisyon niyang mag-emergency landing sa paradahan dahil ito ang pinakamalaking bukas na pwedeng lapagan. Gayunpaman, ang pagbangga sa poste ng ilaw ang naging dahilan ng nakamamatay na aksidente mula sa emergency landing. Bagamat walang malaking pagbabago sa operasyon ng Disney Parks ang insidente, nagdulot ito ng mas mahigpit na emergency response protocols sa paradahan at mas magandang koordinasyon ng emergency services ng Disney at lokal na responders. Ang 1,984 Epcot plane crash ay nananatiling pinakamalalang insidente sa pag-aari ng Disney na kumitil ng 3 buhay, kabilang ang isang bata. Bagamat hindi ito direktang konektado sa operasyon ng parke, nagsisilbi itong paalala na kahit ang pinakamahikang lugar sa mundo ay maaaring tamaan ng trahedya ng hindi inaasahan. Kung nagustuhan mo ang video, paki-subscribe. Malaking tulong ito.